Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Undercard po ito sa Tenshin Nasukawa kontra Juan Francisco Estrada. Ang laban ni Katsuma Akitsugi at Jose Miguel Calderon Cervantes. Ito po ay sa April 11, 2026, nagaganapin sa Tokyo, Japan. At sa labanan na ito tayo po ay maghahayag doon sa rin ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba ni Yamado sa naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kalaman para sa atin na mga boxing fans. Marami rin po kayo makuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat andong sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, mga idol, na sa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating muting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating muting channel, taos puso po ang napapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo, mga idol. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan pong ating gagamiting referensya mamaya daw naman sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa panig nitong si Jose Miguel Calderon Cervantes. Bilang sa professional boxer, may impresibo kartada sa Cervantes, 14 wins with 6 wins coming by way of knockout, may 3 talo at 3 tabla na rin. Sa kanyang 3 talo, isang bisis nakatikim ito ng knockout. May edad na 22 anyos, height 5 foot and 9 inches, na may reach na 73 inches, orthodox ang stance. Knockout ratio 42.86%. Last fight November 24, 2025, Reiko Masuda, na kung saan natalo itong si Jose Miguel Calderon sa laban by decision. Karanasan, sumagnalan tayo ng ilang opponent na dating nakalaban itong si Jose Miguel Calderon na kung saan sumukat sa kanyang kakayahan. Reiko Masuda. Si Reiko Masuda, hindi po basta-basta yan mga idols. Alexandro Santiago. Okay, Alexandro Santiago. Oh, di po basta-basta yan. Skills. Boxer puncher din po, malimit. Pressure, defensive brawler, counter puncher style. Oo. Depensa average. Durability, marunong matalo sa puntusan at kahit sa nakautan. So sa panig ni Katsuma Akitsugi, bilang sa professional boxer, may impresibo kartada naman ito. 14 wins with 4 wins coming by way of knockout. Undefeated by the 28 anyos, height 5 foot and 6 inches, southpaw stance. Knockout ratio 28.57%. Last fight November 7, 2025, nakasagupan niya ang dating world title challenger, kababayan natin na si Vincent Astrolabio, na kung saan panalo itong si Katsuma Akitsugi kay Astrolabio by 7th round TKO knockout. Eksperyensya nitong si Katsuma Akitsugi, mga idol, marami na itong nakasagupa na Pinoy. Nangunguna si Astrolabio, sunod si Sultan, Jonas Sultan, Aston Palikte, at yung ibang lahi na si Jesus Rubio. Skills, masasabi kong all around boxer din itong si Katsuma Akitsugi. Ibig sabihin may husay sa opensa, depensa, may galing sa puntusan, at ito po ay kasi all around boxer, pwede mag-pressure, defensive brawler, counter puncher style, counter. Makamay ito si Katsuma Akitsugi, footwork and out moving around, mga kalkuladong galaw, mayroon itong si Akitsugi. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Unahin natin sa dako na pagdrosan sa laban. Bagamat itong si Katsuma Akitsugi ay ang nirepresenta niyang bandira ay ang flag ng Amerika, pero homeland niya ay ang Japanese fighter. Bansang Japan. Ang homeland niya, mga idol. Pasensya na po, medyo iba ang nabanggit ko. Homeland niya ang Japan. Oo. So, magsasilbing dayo itong si Jose Miguel Calderon Cervantes. So, advantage kay Akitsugi yan, mga idol. Na kung saan delikadong madali sa hometown decision, favoritism, politika sa boxing, itong si Jose Miguel Calderon. So, advantage yan kay Katsuma Akitsugi ang pagdadawsan sa laban. Ranking ng BoxRec. Sa Bantamweight Division, rank 10 itong si Katsuma Akitsugi out of 1,167. Rank 46 naman si Jose Miguel Calderon Cervantes. Malayo ang agwat po sa ranking. Physical na appearance sa tayo. 28 anyos si Akitsugi, 22 anyos si Jose Miguel Calderon Cervantes. Wala pa sa peak prime pala talaga itong si Calderon Cervantes, mga idol. Samantala si Akitsugi nasa kanyang peak prime na. Ibig sabihin po, mga idol,
Advantage kay Akitsugi yan. Yung edad. Height, reach, power, kung sino ang may advantage. Mas matangkad po ng 3 inches itong si Jose Miguel Calderon Cervantes. Automatic sa reach at power. Bagamat hindi kilala knockout artist itong si Jose Miguel Calderon Cervantes sa knockout ratio na 42.86%, lamang pa rin talaga siya sa power. 28% lang knockout ratio na Akitsugi. Activity fight pero aktibo. Experience siya. Halos 50-50. Skills. Medyo lamang ng kaunti si Katsuma Akitsugi. All-around boxer kontra boxer puncher. Oo. So, sino Yamado? Okay. Sa ranking ng BoxRec, rank 10 si Akitsugi, rank 46 si Cervantes. Sa boxing scene, rank 14 sa WBA, rank 6 sa IBF, rank 5 sa IBF, rank 6 sa WBO si Katsuma Akitsugi, samantala itong si Cervantes wala po sa ranking ng boxing scene, na kung saan ang pag-ranking ng boxing scene sa rank 1 to 15, yan po ay posible maging mandatory challenger doon po sa world champion sa natural division po mga idol. Kung ano ang organisasyon na kailang hawak, pwede na itong si Akitsugi, kumbaga. So lamang po sa ranking si Akitsugi. Skills lamang si Akitsugi. Pero po, tandaan natin yung 5 foot and 9 inches, 3 inches ang difference sa height. Lamang si Cervantes maging sa reach. Kung magagamit yan ni Cervantes ang kanyang height and reach advantage, power advantage, delikado si Katsuma Akitsugi dyan na matatalo din po mga idol. So ibig sabihin, may malayo man ang agwat sa ranking, BoxRec at saka sa boxing scene, pero yung height and reach advantage, power advantage nitong si Jose Miguel Calderon Cervantes ay posibleng magpapahirap kay Akitsugi. Ibig sabihin, pwedeng makapagbibigay ng magandang laban si Jose Miguel Calderon Cervantes dito kay Akitsugi na kung saan nasa top ranking. Pwede makapagbibigay ng laban to. Malaki ang posibilidad. Kaya po dito sa laban na ito mga idol, hindi ko masabi na 60-40 in favor of Akitsugi. Dahil po sa nasa top ranking na nga itong si Akitsugi mga idol mula sa BoxRec, boxing scene. Kasi yung height and reach advantage, power advantage ni Cervantes pwedeng magpahirapin kay Akitsugi. Sa skills, 55-45 in favor of Akitsugi. All-around boxer kontra boxer puncher. Combination sa height, reach, power. Nako po. Importante kasi yung height mga idol eh. Reach, importante yan. Yan kung magagamit ni Jose Miguel Calderon Cervantes ang kanyang advantage na sinasabi ko, height, reach, power. Ibig sabihin mga idol dito talaga ay talagang makapagbibigay talaga to ng laban si Cervantes sa tingin ko lang. Oo. Lalo na kung mapanatili niya ang distansya, magamit niya ang kanyang height and disadvantage, mahirapan si Akitsugi dito. Oo, kaya 55-45 in favor of Akitsugi dito po sa ating ginagawang comparison. Prediction, Akitsugi ako dyan by unanimous decision, split decision, majority decision, or sa decision. So, Edong Sports, may chance bang manalo si Akitsugi by knockout, technical knockout. Bagamat hindi ito kilala knockout artist, may chance ang makapagpa-knockout ito. Kung ito ay 1 to 10, later rounds, posible niyang mahuli itong si Cervantes. 8 to 10, ganyan. Pero sa tingin ko, kung manalo man si Cervantes dito kay kung manalo man si Akitsugi dito kay Cervantes, desisyon. Oo, pero this is boxing, anything can happen. Malay natin, baka mabudigahan ni Akitsugi itong si Jose Miguel Calderon Cervantes. Sanhi ng pagbigay nito, di ba? So, may tendency later rounds. So, pabor ako kay Katsuma Akitsugi na mananalo by decision. So, sa panig naman ni Jose Miguel Calderon Cervantes, gamit ang kanyang height and disadvantage, skills, combination sa power, delikado si Akitsugi dyan, na matalo din po mga idol by technical knockout. Dahil yun dapat ang gagawin nitong si Jose Miguel Calderon Cervantes.
O anong round? Later rounds din po. Doon posible ang magkakatalo ang mga yan, mga idols. At hindi na rin katakatakang mananalo si Jose Miguel Calderon Cervantes sa puntusan. Bakit? Kasi kung magagamit niya ang kanyang height and reach advantage, power, pwede siya maging dominante sa laban. Oo. Pwede siya maging dominante sa laban. Kaso nga lang, kailangan ni Jose Miguel Calderon Cervantes ang knockout win para kung gusto niya makapiho sa panalo. Magsisilbi siyang dayo. Ngayon, kung sa scorecard, kailangan ni Jose Miguel Calderon Cervantes ang magtrabaho ng husto. Kasi kailangan pa niyang kumbinsihin ang mga hurado dyan. Kailangan niyang kumbinsihin, kailangan mapalabas niya na talagang siya ang mananalo. Kailangan makuha niya ang round by round, pero hindi ganun kadali yon dahil hindi po basta-basta. Ang galawan din itong si Katsuma Kitsugi. Kaya abangan natin mga idol, ang laban na yan. Hanggang dito na lamang ito Bandung Sports PH. God bless po sa ating lahat.